Nag-announce po si DOF, Department of Finance Secretary Ralph Recto na magbebenta na naman po, sisimula naman po ng magbenta ng mga assets ng pamahalaan para lumaki po ang kita. Ubos na po ang assets natin, durog-durog na po ang Pilipinas. Grabe po talaga. Ngayon po, ngayon po ang target ni Recto, lahat po ng mga maliliit na asset ng pamahalaan as small as 200 square meters. Ganun na po tayo kagipit, no? Kumbaga, kung ito po ay makukumpara po natin sa bahay, last year nakapagbenta pa tayo ng maramihang ginto, no? Malalaking lupain, may value pang mga binebenta katulad ng NAIA operation. Ngayon po, ultimo, kumbaga sa kumbaga sa kung sa bahay, pati po mga yero na. Yero at dingding na po ang binibenta ni Recto. Ultimo 200 square meters. Di ko po maintindihan. Lahat na po ng pag-aari ng gobyerno, binibenta na po ni Recto as small as 200 square meters na lupa. Grabe. Tapos idideklara niya yan na kita. Ngayon pa lang po, tinatarget na lahat na po na maliliit. Next year, ano pa po ibebenta? Nakakaawa po ang Pilipinas. Wala pong maisip, hindi po makapag-imbita. Ginawa na, ikot ng ikot. Unang 2 taon ni Marcos. Biyahe ng biyahe, wala nakapasok. Pero yung mga katulong po sa pag-iisip, yung mga mambabatas po, nakatulong po sana ng ating Pangulo. Wala na ngang pumapasok dito na investor, no? Panay negative po ang nakikita natin. Ang inaatupag pa po, pag-iimbestiga, hindi na po sa Duterte, kay Grijaldo, dahil na-open po tong mga congressman, iniimbestigahan na po yung inimbitahan nila na testigo. Iniimbestigahan na bakit idinidiin sila. Sila na po mismo pinagtatanggol nila yung sarili nila doon sa investigasyon. Alam niyo po yung proyekto ng pamahalaan natin, nakakadiri. 28,000 po ang ibebenta ni Recto ngayon na ari-arian ng Pilipinas. Maliliit na po. Bakit maliliit ba doon? Bakit maliliit ang bebenta? Ubus na po yung ubus na po yung malalaki. Kumbaga, alam niyo yung kung may adik kayong kamag-anak, may adik kayong kapatid, adik na anak, adik na tatay o tiyuhin, alam niyo po, naibenta na po rep, naibenta na TV, naibenta na lahat ng appliances niyo. Puta, yero na po. Yero na po, tsaka hagdan ang binibenta. Recto, alam mo, finance secretary ka, mag-isip ka recto kung paano kikita ang Pilipinas. Puta, 28,000 na mga small assets. Wala. Ang malupit niyan, pag naibenta yan lahat ni Recto, sasabihin ni Recto, record-breaking po tayo. Ang laki po ng kinita natin. Puta, kita tawag mo dyan. Nagbebenta ka. Nagbebenta tayo ng assets natin, tapos kita. Wala ba kayo maisip kung paano kumita ng maayos ang Pilipinas?
kundi benta na, direkta na sa kanila eh. Simple lang mag-isip eh. Kailangan natin ng pera. Ganun ba? Ganun ba, BBM? Yes, sir. Kailangan pala natin ng pera. Sige, benta natin to. Nakakahiya. 200 is as small as 200 square meters. Ibebenta na. Etong malupit. Pucha, buti nga kung martilyo, baka pati pa ako ipakilo. Mahirap talaga may adik sa pamilya, no? Totoo po yan, bubong po. Nakakita na po ako. Nakakita na po talaga ako. Binenta bubong. Pag uwi na asawa, wala nang bubong. Binenta. Nakakatawa nakakatawa na po ang nangyayari sa Pilipinas. No? Wala na po tayong ari-arian. 200 square meters. Basketball court. Malaki pa basketball court. Imagine niyo po yung gano'n na kaliit. Mas malaki pa po ang basketball court doon. Sa ganong ibebenta. Grabe po talaga. Wala na matitira talaga sa atin. 6 years ni Marcos, talagang wala na tayong ari-arian. Baka pati yung lupa na tinitirikan ng mga poste ng LRT, benta nyo na. Mamaya pinapalayas na LRT. Bakit nyo po pinapalayas sa LRT? Nabili na namin yung lupang tinitirikan ng poste ng LRT. Ang tindi talaga nitong mga to, no? 200 square meters, as small as 200 square meters. Anak ng pupa. Wala talaga tayo. Putya, mamaya may nagtatayo na sa EDSA ng mga subdivisions sa gitna ng EDSA. Nabenta na pala. Buti na lang natayuan na ni Digong yung mga marami na natayong highway si Tatay Digong. Kasi kung hindi natayuan ng highway, atin yon mga lupa natin. Naibenta siguro yan, no? Kunwari, may hindi natapos si Digong, yung highway hanggang dito lang. Di ba dapat itutuloy niya? Imbis na tuloy, benenta. Hanggang dito na lang yung highway. Bakit? Iba na may-ari niya, private. Nagulat talaga ako, 200 square meter. Alam pa nila kung gaano karami. 28,000 small assets. Small assets na po ang binibenta. Pucha, matindi talaga to. Kaya hindi po ako magtataka, pati highway natin na. Tindi nyo. Tapos, ang malupit pa niyan, pag nag-report si Recto, putan, laki ng kinita natin. Kinihitan tao. Pero ito po ang problema. Karamihan daw nito ay nasa probinsya. O, alam nyo na. Sino kaya makakabili niyan? Di yung nakakaalam lang. Sino kaya nakakaalam niyan? Anak ng pupa. Kaya pag may biglang, di ba marami po tayong pari na mga lupain, baka yung mga kagubatan, kabundukan, pucha, naibenta na rin lahat yan. Sa probinsya raw ito matutuklasan eh. Tanong nyo po kung sino makakabili niya mga yan. Mga congressman, governor, mayor, sila po kawawa naman talaga ang Pilipinas. Imbis na po yan, mga gagamit po yan, mga bakanting lupain. Asset po yan, kaya po asset eh. Kaya po tinatawag na asset yan. Kung matinukang pamahalaan, pwede mo magamit yan.
Pero kung ang pinuno mo inutusan yung finance secretary, mag ano ka, gilap ka ng pera. Yes, sir. Benta. Mayon Bulkin. Dinadaan ko lang po sa tawa pero nanggigigil po ako. Hindi ko maintindihan rin bakit ako natatawa. Parang ang saklap, no? Ang saklap po. Tapos, trilyon po ang pinag-uusapan na budget. Trilyon. Grabe. Mahabag naman kayo. Magtira naman kayo sa susunod na Pangulo. Baka ang susunod, mangungupahan na lahat. Puta, nangungupahan. Halimbawa, no? Nangungupahan na po ang City Hall ng ganitong lugar sa yung may-ari, dating mayor. Tang, Hay.